Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Maaari na pong tumayo ang bawat kapatid. Ayan, praise the Lord. Kanina pagdating ko pagbungad, sobrang saya lang ng pakiramdam. Tapos habang nakaupo ako, nakikita ko na umaawit bawat kapatid. So, kumpleto yung worship, yung mga backups. Ayan, so si Daddy kasi nag-struggle po siya kagabi dahil ubong-ubo, sipon na sipon. So, I encourage him na, Daddy, kailangan mo mag-stand, even ganyan yung nararanasan kasi every time naman na gano'n. So, nararamdaman ko kasi yung heart niya na every time po kasi natatayo siya, gusto niya yung best para sa Lord. So, bagaman nalulungkot man ako sa kalagayan niya, pero I chose to encourage him na, hindi, mag-stand ka kasi kailangan mo yan para sa Lord. And ang sarap lang tignan na bawat kapatid nagkakaisa. Sabi ko, hindi ka pababayaan ng mga backups. So, ayun nga, nakakatuwa lang na sabi sa awit, tinanong ko kay bro, ano ka kung verse yun? Tapos sakto yun pala yung minayday ni Pastora. Sabi po sa awit chapter 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Ang banal na spirito ang kumilos ngayon, walang ibang maparangalan kundi siya. Alam ko sa buhay ng bawat worship team, yun lang naman po ang nais ng puso niya, tama? Ang maparangalan ng Diyos, kaya ginagawa niyo yung best. Hallelujah, we thank you, God. Lord, thank you for the Holy Spirit. Lord God, maraming salamat sa puso ng bawat kapatid ko, Panginoon Diyos, na nagpapatuloy sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa awiting ito, Panginoon. Na tunay na napakasayang makita ang bawat isa, bawat magkakapatid na nagkakaisa kung sino man yung nangangailangan ng tulong. Sila ay naririyan, Panginoon Diyos, to lift up you, O Lord, to lift up each other, O God, para sa glory mo, Panginoon Diyos. Ama, alam niyo po ang nilalaman ng puso ng bawat kapatid na walang ibang nais maparangalan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin na walang ibang mapapurihan sa aming mga puso, kundi ikaw lamang, O Lord God, at maranasan namin, O Diyos, ang pagkilos ng iyong banal na Spirito, O Lord Jesus. Yes, O God, you know the heart of your people. Tunay na nagagalak ka, O Diyos, kapag ang bawat isa'y nagkakaisa. Pagpalain mo, O Diyos, ang worship leading team, Panginoon Diyos, even na may mga kanya-kanya mang pinagdaraanan, but still, Father God, they are faithful and they have one heart, Father God, to choose to praise you. Yes, O Lord, natulungan ng bawat isa. Salamat sa puso ng bawat kapatid ko na naririto, sa mga guitarist, O God, sa drummer, sa pianist, Father God, sa backup teams, O Lord Jesus, even sa worship leading team, sa worship leader, O God, na anuman ang pagdaanan, anuman ang sakit na kinakaharap, ikaw ang Diyos na pipiliin, na papurihan at sambahin. Even in your word, Father God, today, we ask for the Holy Spirit to speak unto us. Anoint our Pastora Hazel to reveal your mighty word, O God, to reveal your gospel, your good news, Father God, to receive the power of the Holy Spirit right now. And this is the day we declare that you will awaken us. You will awaken our souls, O Lord God. We thank you. We glorify you in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo maglilingkod sa Panginoon, ano man ang mangyari. Amen. Maglilingkod tayo sa Panginoon na kung ano man yung pagkakalika sa atin. Hallelujah. Come on, let's praise and worship. Yes! Come on. Here we go. Umawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Here we go!
sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Here we go. Ang bangal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Minsan pa ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Yes! Praise God! Hallelujah! To God be the glory. Yes, come on! Yes, panatilihin natin tayo maging sabik sa presensya ng Panginoon. Yes, Lord! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya, muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya, ako'y muling maranas. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Come on, church! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananapig na makita, muli mong pagbisita. Panginoon! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Hallelujah! Praise God! Here we go. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya, ako'y muling marinas. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa ako ay narito ngayon,
Yes, Lord! Naasama sa presensya, hiniling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Hey! Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa kalak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita, Panginoon! Panginoong Jesus, malayong malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa kalat tumatawa. Nananabik na makita, huli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayong malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Yes, Lord! Hallelujah! Purihin ka, dakilang Diyos. Gamitin natin sumasayaw. Yes, Lord! Hallelujah! Panginoong Jesus, malayong malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Minsan pa, sumasayaw, come on, church! Sumasayaw na nga, sa kalag tumatawa. Here we go! Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayong malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Yes, Lord! Purihin ka, dakilang Diyos. Pagpurihin natin ng sabik sa presensya mo, dakilang Diyos. Hallelujah! Yes! Come on, let's continue to worship our God. Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Jesus. Here we go. Oh Diyos, sa iyo lahat ang pagsamba, luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho at tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa
sa buhay kong nanggaling sa iyo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Oh Diyos, sa'yo lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Tanging pag-ibig sa himig kung alay tanggapin. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Minsan pawitin. Come on, church. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman,
kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangal, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Yes, Lord. Tunay ang tapat sa ating Panginoon. Dakila ko, Diyos. Yes, Lord. Ngayon ka, dakilang Diyos. Pamitin natin ito na may puso sa bawat isa. Come on, church. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong laman sa lim at sa aking pagkabulan. Yun sa iyong biyaya, sa lalim ng pag-ibig umaawit. Let's sing, church! Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, Lord, sa iyong lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Let you hear your voice. Yes, yes, Lord.
walang alinlangan. Dahil sa buhay na iyong inialay, ibibigay lahat, walang alinlangan. Dahil sa buhay na iyong inialay, sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Sa pagtubos, sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Yes, Lord. Come on, church. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Yes, Lord. Minsan pa ang buhay ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Minsan pa, ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Panginoon.
your name, dear God. We worship your name, Lord. Purihin ka, dakilang Diyos. Iaalay namin ang buong buhay namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Kung ano man, Lord, ano man yung aming pagkakalikha mo sa amin, Panginoon, ano man yung aming ministry, O Lord, na aming ginagalawan, dakilang Diyos. Ang buhay namin ay aalay namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, God. Sapagkat dito mo kami tinawag, dakilang Diyos. Hindi mo nakikita, Lord. Hindi mo nakikita ng ibang pagpapagal ng bawat isa sa paglilingkod sa iyo. Magpatuloy kami, Panginoon, sa paggawa ng walang kapalit, Lord. Sapagkat, Panginoon, aanihin namin ito, Lord, diyan sa kabilang buhay. Sapagkat ito'y pangako mo sa bawat isa amin. Tunay kang tapat at dakila, Panginoon. Maraming salamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Are we blessed? Are we blessed? Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Yes. Sige po, patuloy tayo na manalangin para sa patuloy na gagawin pa ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Hingin natin patuloy ang pagsama ng Panginoon sa ating mga pag-aaralan. O Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat. Ikaw noon, ngayon at magpakailanman at nananatili sa buhay ng bawat isa na narito. Ang kapangyarihan mo, ang iyong mga pangako ay patuloy namin Diyos sa mga pinaghahawakan ng mga bagay dito. Maraming salamat sa iyong Santong Espiritu na patuloy na pinaranas mo sa umagang ito sa aming kalagitnaan namin, Diyos. At patuloy pa na mangyayari ang bagay na ito sa pag-aaral ng iyong salita. Aming Diyos, ikaw ang maging guro sa oras na ito, Panginoon. Itulong mo sa amin ang tamang landasin. Itulong mo sa amin ang mga bagay kung paano ba kami tunay na mabuhay sa mundong ito na magulo. Ikaw ang Diyos na papayapa. Salamat po, Lord God, na hindi kami aalis sa lugar na ito na walang dalang karunungan na nagmumula sa iyo, aming Diyos. Kaya tinataas ka namin, dinadakila ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, worship to you. I'm so amazed. I'm so, grateful, thankful kay Lord. Salamat, worship leading team. Ilang linggo na yan, sunod-sunod. Overflowing, yung anointing, no? Nare-receive ng bawat isa. Na-receive po ba? Amen. Are we blessed again? Yes. So, every moment na pupunta po tayo sa lugar na ito, lagi natin naisin, nasain, na ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon Diyos ay makakatagpo natin. No? Kanina pagpasok namin, na-amaze ako. May isang babaeng nagpapahayag. No? So sabi ko, this is it. No? May mga bagay na kailangan talaga na minsan nakulong tayo sa ating comfort zone na kailangan lumabas ulit tayo. No, kailangan natin lumabas para patuloy na gamitin ng ating Panginoon. So, kahapon po, no, galing po kami sa Women's Conference o Women's Empowerment na kung saan ay may team na Esther Generation
At palapakan nga po natin ang mga kababaihan na dumalo sa event na yon. No? At ganoon din sa dalawang lalaki na supportive, no? Na nandoon din po. No, maraming salamat. Maraming salamat din sa buhay ni Robin, no, na pinahiram niya yung kanyang sasakyan. Palakpakan po natin ang Panginoon, no, na supportive din para sa gawain ng Diyos. Kay Francel na all throughout, no, na naghintay siya, no, bilang service ng kanyang wife, Ate Connie, no. Thank you. Talagang kapag tayo po ay talagang gusto natin, mas may nais pa natin na may maranasan pa sa Panginoon, walang dahilan, no? Para hindi natin gawin. Malayo man, malapit din, no? Maraming salamat din kay Sister Ivy, ayan naman, no? Na talagang ready rin para sa ganyang mga gawain, no? One shot away, no? Go yan, no? Kahit nasaan pa yan, laging free, no? Laging free. At yan nga, sa mga magagandang kababaihan dyan. No, palakpakan natin ang Panginoon. Alam ko, huwag niyong hawakan at mag-aapoy yan. Yan. So, sobrang na-receive natin kanina yung anointing ng Panginoon. At sa mga iba na hindi nakasama, susunod po, kasama po kayo. No? So, may mga kapatid na hindi po nakasama. At, saan na ba ako? Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sobrang blessed po ako talaga sa family na ito, no? At alam ko na kapag kayo po ay excited, no? Apakaaga nyo, no? Excited ba? I mean, yung dati na hindi mo nagagawa, magagawa mo, no? If you feel excited sa ating Panginoon Diyos. So, ngayon, kagahapon ay pinag-aralan nga, it's about discipleship, no? Kung na-touch din po doon about discipleship, no? Na yung Esther and Mordecai, no? Na si Esther, marami ng Esther dito, at meron na mga mag-a-arise na Mordecai dyan. Kaya hintayin na kayo na ang bawat isa ay magkakaroon ng cell group leader na Mordecai, at kayo na bilang hahawakan disciple ay kayo ay ang mga Esther, no? And soon to be Mordecai din kayo. So, ang ating topic po sa oras na ito is our responsibilities as a Christian. But meron po akong isang bagay dito. Ano po ang laman ng battle na ito? Tubig. Importante po ba ang tubig? Gaano ka-importante? Sobrang importante. Pag walang tubig, pero pag may tubig, at ang tubig na ito, ang battle na ito, mahalaga tong battle na ito pag may laman na tubig. No? Pag wala na pong laman, importante pa po ba to? Hindi na po. Ano madalas ginagawa? Tinatapon na lang po. Pag tinapon na, ano po ibig sabihin? Wala nang kapakinabangan. But minsan, merong pumupulot. Bakit? Nire-recycle? O kaya, nire-recycle. Lalagyan ng iba na pwedeng ilagay. Minsan may nakita ko ito, nakalagay suka. Minsan patis. Minsan toyo. Minsan mantika. So may halaga pa rin naman. Hanggat may laman, mahalaga. Pero pag walang laman, basura. So minsan hindi natin napapansin na tayo ay ganon. So kaya kailangan natin bilang Kristiyano, pinag-usapan natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Kanina narinig ko kanina pinag-uusapan nila about na kung paano, yung huli kong narinig, yung kung paano pinananahanan ng Santong Espiritu. O mali ako nung narinig. Basta may narinig ako ng Holy Spirit, no? So, ang pinakamahalaga po doon, dapat
bilang ikaw na nagsisimbolize ng battle na ito, lagi kang magpapalaman. Anong dapat? Bilang ikaw ay disipulo o ikaw ay Kristiyano, anong dapat laman mo? Anong dapat ang nakalagay sa'yo? Word of God? Ano pa? Full of prayer? Ano pa? Love? Even worship, sabi niya. Ano pa? Compassion. Ano pa? Holy Spirit. Sinabi na ba kanina? No, sinabi ko yung love, yung service, at yun din yung dapat andun din sa'yo yung giving. No? So, may laman ka uli, mahalaga ka. At meron kang gamit uli na pwedeng ibigay. Yung laman na sinabi ko dito kanina, kung sino yung nangangailangan nun, kung may nangangailangan ng love, kung may nangangailangan ng joy, o ano pa man, na nagmumula sa, lahat ng sinabi natin saan yun, the fruit of the Spirit, at saan po nagmumula ayon sa ating Panginoon Diyos. Pero kung kulang ka ng mga bagay na yon, hindi mo magagawa. Dahil ikaw mismo nangangailangan nun. At dito sa ating pag-aalalan, bilang tayo po ay mananampalataya at tayo ay Kristiyano, we are accountable to God. Pag sinabing accountable, may pananagutan po tayo na bilang tayo ay kumilala sa ating Panginoon, may pananagutan po tayo. May mga responsibilities po tayo na dapat tuparin bilang anak ng Diyos at bilang mananampalataya. And what are those responsibilities? No? First, responsible to love. Ito yung una. Ito yung unang utos. Diba? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Doon muna tayo. Sa first commandment na yon, that love the Lord your God. Pag-ibig o ibigin natin ang Diyos. Maaring, tagal na niyan, lagi ko naman naririnig yan eh. Ganun at ganun pa rin naman eh. But I want this day na magkaroon ng impact sa bawat isa sa atin kung paano ba talaga na masasabi mo yung love ay kumikilos at nararanasan mo mismo sa iyong sarili. Kung paano nararanasan mo yung love ng Panginoon at ito ay nagpo-flow, dumadaloy sa iyo. Christians should love because we are love. Diba? Si God yung unang umibig sa atin. Sinasabi yan ng salita ng ating Panginoon. He first loved us. No? Siya yung unang umibig sa atin. Maraming salamat. Dahil sa pag-ibig na yon, tayo ay naligtas. Tayo ay nasa pamilya ngayon na ito. Nire-receive niyo po ba na tayo ay isang pamilya? Pinaniniwalaan niyo po na tayo ay isang pamilya. Amen. I want to testify itong bagay na ito dahil nakikita ko na yung tagumpay sa bawat panalangin. At alam ko, batid ng iba, at ito ay isang patotoo sa mga hindi nakakabatid, na walang imposible sa ating Panginoon. Nung mawala po si Kuya Dennis, nangapa po tayong lahat. Worship team, mali, tama. Unang tinira ng kaaway ang worship leading team. Basag, sira. And I'm crying out kay Lord. Hindi pwede ito. Help us, Panginoon. Naalala nyo yung one time na sinabi ni Bro Alan, na ito yung ministry na hindi natin iiwan at hindi mo makakalimutan. At ito yung gagawin, ito kasi yung gagawin lamang natin sa langit pag uwi natin doon sa Ama. Kaya dito madalas tinitira ng kaaway.
At sobrang open door that time. Napasukin ng kaaway yung ministry na yon. Ang hirap. Hindi madali yung pinagdaanan ng bawat isa na nasa worship leading team. So, yung iba, walang alam. Pero, hindi nyo, the moment na talagang napalapit, na talagang pinananahanan na kayo ng Santong Espiritu, mararamdaman nyo po lahat ng bagay. Yung burden, mararamdaman nyo po. Kaya unti-unti po, hindi pwede. Sabi ko nga, di ba, kahapon, walang susuko. Walang pagsuko na mangyayari. The moment na tayo po ay lumalapit, sinasabi ko lagi ito, andyan ang kaaway na patuloy din na lumalapit sa atin. Hinahabol tayo ng kaaway. Kasi alam niya, mawawala tayo sa kanya. Kaya sunod-sunod na problema, pagsubok na darating sa'yo, ay, mas mainam pa pala na wag na lang. Wag na ako maglingkod. Kasi the moment na naglilingkod ako, parang lalong daming pagsubok, ang daming problema na dumarating. Pero, labas na lang ako, na-enjoy ko pa yung sa mundo eh. Mas masaya pa nga doon eh. Maaring yun ang isipin natin pag ganun na nangyayari sa atin. Pero ang hindi natin alam, pinuproseso tayo ng Panginoon. Na doon sa mga pain na yon, pinapatatag ka ng Panginoon. At nakita ko po, kasi po sa akin, sa sarili ko po, nung ako po ay bago sa mananampalataya, na-amaze ako sa mga testimonies ng mga tumatayo sa harapan. Ako sabi ko, parang ang lungkot ng buhay ko, wala akong testimony. Sabi ko gano'n, wala akong living testimony. Hindi naman ako pasaway na anak. Hindi naman ako, sa sarili ko personally wala akong ma-share man lang na ano ba yung something na talaga magkakaroon ng impact sa tao. But the moment na ako ay lumalakad sa Panginoon, ang daming experiences na naranasan ko, and I am thankful sa mga naranasan ko na yon, dahil kung hindi sa mga bagay na yon, wala akong ipapatotoo. Kaya kapatid, kung dumadanas man kayo, na maaaring nasaktan kayo ng kapwa nyo, you need to love them. Ibalik nyo pa rin sa kanila yung pag-ibig. Kasi magagamit mo yung sitwasyon na yon to testify the love of God at kung paano mo ito naibigay din sa kabila ng ikaw ay sinasaktan, sa kabila ng ikaw ay hindi minamahal. Pero patuloy na ibibigay mo yung pagmamahal na yon because that is our responsibility. Responsibilidad po natin ang magmahal. Dahil yan po ang unang utos ng Panginoon. Ang mahalin siya. At pag namahal na natin siya, love God, no? At alam natin na kapag mahal natin ang Panginoon, lahat ng ginagawa mo para sa ubasan ng Panginoon, kahit na nakakapagod yan, kahit na wala ka pang tulog, na-expect ko nga kanina, ang mga kapatid ay malilate. Kasi yung traffic lang, nakakapagod na. Gabi na kaming nakauwi. Gusto pa sana namin huminto sa may Shell o Petron para magkumain lang, kaya lang may mga kasama kaming may mga junakers. At nakakahiyan, baka mamaya umiiyak na si Sai, umiiyak na si Elena, naghahanap ng mama, papa. No, si Grace naman, naghahanap na yung kanyang baby ng dede, ng gatas. Kaya ako sobrang natutuwa. Kanina, andito sila, kumpleto na kagad sila, naunahan kami. No? Kumpleto na sila.
Ganyan po ang nagmamahal na tunay sa Panginoon. Hindi iniinda anumang pagod dahil ang nasa isip ay yung gawin, no? Christian must remember that everything we do must be motivated by our love for God. He is our creator. He is our ruler. He is our sustainer and our provider. Kaya ano pa kung bakit hindi natin ibibigay yung lahat-lahat? Naalala niyo yung kinanta kanina? Ano yung unang song? Hindi, yung sa worship. Hahandog. Ano pa ba ang maihahandog ko? Alam mo, sobrang nakaptib ako nung kanta na ito kanina. So, mamaya pa yon. So, love. Then, pangalawa, ano yung sa Great Commission? Love others. No? At pag meron tayong mula na pag-ibig sa ating Panginoon, madadaloy nga po iyan. Maibibigay natin sa kapwa natin. Na kahit ano pa yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo, makukuha mo pa rin po sila na mahalin. Jesus, in His response about the great commandment, continued by saying, the second is like it, love your neighbor as yourself. Sa Matthew 22 verse 39 hanggang 39 hanggang 40, no? So Jesus intentionally mentioned this second commandment because bakit? Our love for God is demonstrated by our love for others. Be a imitator. Tama ba yung word ko? No? I-imitate natin ang ating Panginoon Diyos. Yun naman Yun naman talaga ang dapat. At sabi doon ni Paul, sabi ni Paul, ni Apostle John, sabi niya, if anyone says, I love God, and yet hates his brother or sister, he is a liar. No? For the person who does not love his brother or sister whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Oo nga naman. Kung yung hindi mo nakikita ay kung yung nakikita mo, hindi mo mamahal, paano mo pa mamahalin yung hindi mo nakikita? Gusto mo ba nating tawaging liar? Kumaawit tayo, I love you, Lord. I love you, Lord. No, puspos na puspos ka. Na nandito ka, paglabas mo, nakagawa ng mali yung kapwa mo. Nagalit ka dun sa kapwa mo. Anong tawag sa'yo? You're a liar. Gusto po ba natin tawagin na gano'n? That we are a liar. Sinungaling? Sabi ni Lord pag minahal mo siya, kalakip yung kapwa mo sa pagmamahal. At kung ano yung ginagawa mo sa Panginoon, ay yun din ang gagawin mo sa kapwa mo. So, love one another, no? Sa John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sabi ng Lord, disipulo kita kung minamahal mo yung kapwa mo. Sabi mo tapikin mo yung katabi mo, you are the disciple of God. No? Kaya magmahalan tayo, magunawaan. At dahil po sa pangyayari, balik ako sa worship team, alam ko na na-embrace nila ngayon yung love na nagmumula sa Panginoon, na kahit may konting mali, konting sabit, parang wala lang nangyari. Dahil mahal nyo ang isa't isa. But balik tayo noon, may konti lang, naku po. Malaking bagay na. Yan ang ginagawa kapag walang pag-ibig. Kaya, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you for the love. Thank you, Lord. We cannot hate one another and love God. Tama po ba? No? Hindi ka magagalit, hindi ka laging maiinis. No, kaya mong kontrolin yung sarili mo. Kailangan nating kontrolin yung sarili natin. Pero hindi natin magagawa yun without the help of the Holy Spirit. Kung nandun ka sa point na parang ang bilis natin, na mainis o magalit, kneel down. Lord,
hindi ako ganito before. O hindi ako, ayoko ng ganitong feelings. No? I-hate natin yung hate na feelings na yan. Isuko natin sa Panginoon at imposibleng hindi Kanya didinggin. Dahil yan ang gusto ng Lord na lumalapit ka, nagpapakumbaba ka, inaamin mo. Sabi kanina, inaamin mo yung iyong mga kasalanan. Napakadali na mag-sorry. No? Pero ang pinakamaganda doon, buo ba sa puso mo yung paghingi ng tawad? And then pangalawa po, ano po ang responsibility bilang ikaw ay mananampalataya at bilang ikaw ay lingkod ng Panginoon at bilang ikaw ay tinuring na anak ng Diyos, you are responsible to serve. Yung paglilingkod po, Christians should serve God and others. No, yung paglilingkod, this is important because Jesus tells us in John 13 that we are servant and not kings. No? So, kung makikita natin, isa-summarize natin Jesus' ministry in Matthew 20:28, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. No? Naparito ang Diyos, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kapatid, kapag tayo, ang nais natin, lagi tayong paglingkuran, hindi ka anak ng Diyos. Imitate Jesus Christ, na kung paano siya yung naglilingkod. No? Kumbaga, may narating ka man sa buhay, ikaw man ay pastora na, o ikaw man ay cell group leader na, matuto ka pa rin mag-serve. Yung pa rin, hindi lang sa matuto, yung pa rin ang gagawin mo. No? Hindi magpapabago sa ugali natin yung mga antas na meron tayo ngayon. Kasi madalas yun ang ginagamit ng kaaway. Kapag may sinabi ka na, hindi ka na mautusan. Kapag may sinabi ka na, hindi ka na, ano pa sa bukod sa mautusan? No? Basta yun na yun. No? Hindi na tayo, parang nilalayo mo na yung sarili mo, iba na ako eto na ako ngayon. Hindi po. Nais ng Lord, andun pa rin yung humility, yung humbleness. Yun ang nais, yun po ang nais ng ating Panginoon. Jesus come to serve, no? Jesus came to serve, not to be served, no? So let's imitate our Lord. So we may think that the world would be a much better place if everyone did whatever we wanted. But we are not called to tell people what to do, but to serve them. No? Sino po yung palautos dito? Aray. Sino yung laging sumusunod? Kanina, kahapon, kagabi, so sobrang, kung babalikan ko po, no, na mga kapatid na isang mo lang, utos, palautos yata ako. Hindi naman po, para sa gawain ng Panginoon, no, yung bang, normal naman as a leader na talagang utusan mo para sila matuto. No? Hindi naman yung utos na parang ikaw ay maging reyna. No? So, command rather. No? Ikino-command mo sila, no? Para gawin ang bagay na ito for them na mag-grow. No? Kaya thankful ako sa mga sumusunod talaga. No? Sobrang thankful. So, anong sinasabi ng Panginoon? Sa Luke 22:26, Jesus tells us that we should not strive to be the greatest, but a servant. No? Hindi para maging magaling tayo. No? Tayo na yung pinakamagaling sa mundo. Pero ang tinitignan niya yung puso natin, kung kamusta yung pagiging, yung servanthood mo. No? Kung paano tayo sumusunod. We should devote ourselves to serving others out of love for them, and in order to lead them to Christ, we can be much more effective in our service than in our demands. No? So, be more effective. Kaya nga, kailangan as a leader, as a Christian, nakakakitaan po tayo ng
example. Lalo na sa mga magiging Mordecai dyan na may heart at kinakatok ng Panginoon na to lead na po, no? So be a servant. Gagawin natin ito dahil gusto nating pagsilbihan ng Panginoon at gusto natin gawin yung ginawa ng Panginoong Jesus nung nandito po siya sa lupa, no? Para mas marami pang lumago, mas madami pang madagdag sa templo ng Panginoon, no? We need to serve God, serve Him mightily, no? Serve natin yung mga tao. Dahil yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi po tayo reyna lang o hari lang, no? Tayo po ay servant. No, tayo po ay servant. And last po, pangatlo po, na responsibility ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya, responsible, you are responsible to give. Sa pagbibigay po. No, Christians should give. May kilala po ba kayong Kristiyano na, ano sabi ni Pastora Lynn kahapon, dapat laging nakalahad. Ano po ang ibig sabihin ng nakalahad? You are open to give, no? Then you are open then to receive. Kasi kapag ang tawag sa ganito, nakatikom, may maibibigay ka? Wala. May marireceive ka? Wala. No? Kailangan laging nakabukas yung palad natin sa pagbibigay ng tulong, sa pagbibigay finansyal o ano pa man mga bagay na pangangailangan ng kapwa natin. No? We are willing to give. At yung receive na yon, si Lord ang magbabalik nun sa atin. Huwag mo i-expect dun sa tao na binigyan mo kasi masasaktan ka lang. Hello? No? Kapag tayo po ay nagbigay, dahil alam mo, ay mababalik nito kasi alam ko, maganda ang maganda trabaho nito, masasaktan ka lang. Paano kung nangailangan siya, hindi niya na kaya talagang ibalik. Kaya pag tayo po ay nag-give, no? Pag tayo po may lumapit sa atin, ito po yung lagi nating binibigay na gawin, no? Pag may lumapit sa atin, para hindi sila mapahiya dahil talagang nangangailangan sila, kung magkano lamang po yung kaya, wag mong ibigay yung hinihingi nila talaga na hindi mo naman kayang ibigay, na ikaw din sa bandang huli, mamumroblema at maiinis pa dun sa tao na yon. So kung kailangan niya na 1,000, may 100 ka niyan, bigay mo 100 at wag mo na expect na ibabalik pa niya doon. Pag ibinalik, praise God, salamat, nakaalala. No? Hindi po yung tipong sa daan, nahihiya ka na makasalubong mo siya kasi hindi mo siya napahiram. At ikaw naman ang nahihiram, ayaw mo siyang makasalubong kasi may sama ka ng loob, di ka man lang niya pinahiram. Di mo alam, may sama na pala sa'yo ng loob. Hindi mo naman alam yung pagkakataon na yun na wala ka rin. Pero hindi ka mawawalan. Kaya kahit 100, bigyan mo yan. At kasi namasahe yan, malamang papunta sa inyo. No? So, kahit papauwi man lang, may pamasahe pa siya. So, yan, an important aspect of giving involves, money and possession. Laging involved yan. Sabi nga, katulad kahapon, so yung mga kapatid talaga andun yung fire nila na gusto na nila na mag-lead, no? Gusto nila maging discipler, no? But, minsan, ito po yung nagiging problema. Kasi po, evangelism is costly. Kailangan natin ng dukot, no? Kasi, lalo na kapag mga bago, praise God, kapag yung andyan na, alam na nila kung paano dapat na mag-share na lang if ever na sa labas kayo magtatagpo, no? But, to the help of the Holy Spirit, hingin natin yan, dahil Diyan po ako talaga nabasag. Yan yung masasabi kong testimony na diyan ako pinagpala ng Panginoon. No, wag tayong susuko. The money and possession you have are God's gift to you. Sabi dun sa kanta kanina, ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay na nanggaling sa iyo? Kung ano mang sa sandaling ito. Yung may pera,
Ngunit hindi pa rin tapat sa alay na basta nabanggit doon yung kung may kayaman, ano? Ayun, mga bagay na tinuring kong yaman, ngunit hindi pa rin sapat sa alay kong nararapat sa iyo. Tignan niyo po. Ito po ang madalas na ginagamit ng kaaway. Possession, money. Hindi natin napapansin minsan, nagiging greedy na pala tayo. Sabi po nung salita ng Panginoon, na kung saan yung balo, diba, binigay niya lahat-lahat. Kaya sabi nung awitin, wag kang kuripot, wag magdamot. Tularan mo ang balo sa Biblia, binigay niya ang lahat-lahat. No? Even though you do not own them, you are still responsible for them. That we know that our manager ng mga possession, ng mga pera mo na yan ay ating Panginoon Diyos. Kaya nga, di ba, humihingi ka pag nagpipray ka, Lord, bigyan niyo po ako ng negosyo, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. Pero pag dumating na yung hinihiling mo, nakakalimutan na natin na magbalik sa Panginoon. Tama, mali. So, kanino nagmumula yung pagpapala? So, He is our owner. No, sorry, parang manager. Tayo yung manager. Tayo yung pinagmamanage lang po, pero siya pa rin yung may-ari ng lahat ng pera o lahat ng possession na meron ka. Kaya hindi mo dapat ipagdamot ang bagay na iyan. Na, even though you do not own them, you are still responsible for them. Remember, a manager is employed to manage particular things on behalf of the owner. Managers are entrusted and responsible. The manager works for the owner and is held accountable to the owner. So paano ba natin minamanage yung pera na meron tayo? At meron po akong 3 bagay dito sa dito sa responsible to give na to. Na ano ba yung maibibigay natin? Sa awit, ano pa ba ang maihahandog ko? Ito po ang ihandog nyo bilang Kristiyano po. Unang-una po na ninanakaw ng kaaway ay yung time. Treaty uli po tayo. Time. Hindi ako makakapunta kasi busy ako. Marami akong gagawin. Oras. Na binigay ng Diyos na 24 oras lahat sa atin. 2 oras lang ang hinihingi ng Panginoon. Every Sunday pa, hindi natin maibigay. Ilang minuto lang para manalangin sa araw-araw, hindi pa natin na ibibigay sa Panginoon. Give your time sa ating Panginoon. Who owns your time? Saan ba tayo mas madalas, mas maraming oras? Who owns us? Sino ba may-ari sa atin? Ang Panginoon. So, sino nagmamay-ari ng oras natin? Siya ba talaga? No po? So, what occupies most of your time? Does it contribute or hinder your spiritual growth or maturity? What occupies most of your thoughts? It is good, holy, and pure or not? Do you make time during the week for worshiping God at your local church? Kapatid, give it to God. Maikli lang po ang buhay. In-enjoy natin. But paano naman dun sa second life? Saan ang gusto nyo? Sa nagdagat-dagatang apoy? O dun sa aircon? Maaliwalas. Ang lahat ng gagawin mo ay mag-worship kay Lord. At yun na nga po, pangalawa, yung talent. Give your talent. Ang galing mong sumayaw, ang galing mong kumanta, huwag mong ipaubos sa mundo. Ang galing mo sa aspeto na ito. Lahat tayo ay may kakayahan, may skill, may gift. Pero saan nyo inuubos, saan nyo ibinibigay?
Hindi po natatapos ang oras. Hindi natatapos ang buhay sa ganito lang na ginagawa po natin sa mundong ito. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, mag-impok ka ng mga bagay na makalangit. Sapagkat doon ay walang naninirang tanga. Kapatid, kung hindi ngayon, kailan pa? And last po, give your treasure. Ito po ang madalas na ouch po tayo dito. Naniniwala po ba kayo na hindi talaga sa inyo kung ano man ang meron kayo? At ito ay nagmumulate na nakawin niya lahat ng bagay din na meron tayo. Don't imitate the evil, but imitate God. Matay, magnakaw, manggulo, manira. At ang gusto ng Panginoon ay pagpalain ka. Pwede ba tayong tumayo? Remember that giving is an act of faith. Kaya ka nagbibigay dahil nananampalataya ka na ang Diyos ang magbabalik sa iyo nito, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sapagkat ito po yung pangako niya. Hindi man sa material na bagay na ibabalik sa iyo, yung health, yung good health na ibinibigay sa iyo, yung kapayapaan, ito'y walang kabayaran. Yung kapayapaan na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, it's a big possession na marireceive natin sa Panginoon. So be responsible. Be responsible. Ano yung tatlo na pinag-aralan natin na to? Be responsible to love. Be responsible to service. Be responsible to give. And yung last po talaga is to forgive. Kalimutan ang nakaraan at tayo po ay mag-focus sa Panginoon. Mag-forgive po tayo sapagkat tayo po ay pinatawad din ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Panginoon, tulad ng aming inawit kanina, ano pa ba ang maibibigay namin sa iyo? Sinasabi namin, Lord, we will serve you. Mahal ka namin. Pero kung hindi ito yung ginagawa namin at nakikita sa amin, paano kami magiging living testimony sa mga tao na nakakakita sa amin, Lord? Lord, kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man yung gusto mong isuko sa Panginoon, yung possession mo man, o yung character mo man, o ano man mga bagay pa, na gumugulo sa isip mo, na hindi ka mapayapa, now is the time to give it all to God. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na maging mabuting Kristiyano sa pamamagitan, O Lord God, na maging maibigin kami sa iyo, unang-una at sa kapwa namin. Lord, tulungan mo kami na maglingkod sa kapwa namin, O Lord God. Kahit na mahirap gawin dahil kami ay nasaktan, gagawin namin dahil nais ka naming tularan, O Lord God. Panginoon, may mga bagay man na marami kaming dahilan kundi namin na ibibigay yung para sa iyo. Lord, sa oras na ito, palayain mo ang bawat kapatid at buksan ang kanilang puso sa pagbibigay dahil the moment we give, we will receive more, O Lord God. We will receive more, Father God. And Lord, papalayain mo, Panginoon, because our responsibility is to forgive and forget, Father God. Papalayain mo ang mga kapatid na kung saan ay naging biktima, nakulong sa anumang sama ng loob o hinanakit o galit, palalayain mo in Jesus' mighty name. At magkakaroon sila ng kapayapaan at kagalakan na mapatawad yung tao na nagdulot ng sakit, ng sama ng loob sa buhay nila. Lord, thank you. Thank you, Lord God, for the Holy Spirit right now, Lord. Lord, ito po yung mga bagay pa na nais mo na ihandog namin sa iyo.
yung time, yung talent, yung treasure na meron kami. Hindi namin to aangkinin, Panginoon, sapagkat hindi naman ito nagmula sa amin. Ito'y nagmula sa iyo. Ikaw ang nagbigay nito. Ikaw ang nagkaloob nito. Kaya dapat lamang namin na ibalik ito sa iyo, Panginoon, ang may pagpapasalamat, Panginoon, at pagsuko, O Lord, kapag mong hayaan na manakaw ito lagi ng kaaway, na ang kaaway ang gumamit ng mga oras namin, na ang kaaway ang gumamit ng mga talent namin, and even our treasure, Lord God. Marami kaming gusto piliin, maraming gusto na gawin, Lord, pero ang nais mo, Lord God, your command, ikaw ang Diyos na unahin namin. Lord, ikaw ang manguna sa buhay namin. You want, O Lord God, to seek you first, Father God. To seek your kingdom, O Lord God. To seek your kingdom. Ito yung maging laman ng puso at isip ng bawat kapatid. Salamat po muli. Ikaw ang Diyos na dakila. Niluluwalhati ka namin. Pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na maitaas sa buhay ng bawat isa. Maging mabuting imitator kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Masaya po ba tayong magbigay? Amen. Let us pray po for our tithes and offering. Heavenly Father God, we praise you, we honor you, we glorify you. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat pagpapala mo, sa bawat kapatid, O Lord God. Patuloy na ikaw ang Diyos na magbe-bless sa bawat isa sa amin, Father God, yung mga trabaho, yung negosyo, Father God. And for those who are looking for a job, Father God, ikaw ang Diyos na magkakaloob nito according to your will, Father. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na magbigay ng tapat sa iyo, O Lord God. May balik namin yung 10% sa pagbibigay, O Lord God. Lord, at magamit namin ito for the expansion of your kingdom. Lord, salamat po, Panginoon, ikaw ang Diyos na mapapurihan sa bawat kaloob namin, O Lord God. Dahil masaya kami nang nagbibigay sa iyo, O Lord God. We thank you, Father God. We give you all the glory, praises, and adoration in the name of Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo for our closing prayer. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa mga pinag-aralan po namin, Lord, sa inyong mga salita. Lord, alam po namin na marami kaming responsibilities as a Christian, Panginoon. Nawa po'y magawa po namin ang magmahal, mag-serve at magbigay, magpatawad, Lord. Ano man sakit ang aming naranasan,
natanggap po sa aming buhay. Dapat lang po kaming magpatawad, Panginoon. Salamat po, Lord. Gabayan niyo po kami lagi sa aming paglilingkod, Panginoon. Ano man po ang naatas sa amin, maging manguna po ito lahat sa aming lahat ng buhay, Panginoon. Yung paglingkuran po kayo habang buhay, habang kami nabubuhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. At sa aming pag-iwahiwalay, kayo po ang gumabay sa bawat isa. Manguna po kayo, Panginoon, sa aming pag-uwi. Gabayan niyo po ang mga magdadrive, Lord, sa kanilang pagmamaneho. Huwag niyo po silang pabayaan. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus.